Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating i-congratulate ang Stitch Ladies na kung saan ay nag-champion po sa GB5 kahapon, laro ng mga working Pinoy henyo. Nakapag-uwi po sila ng tumataginting na 200,000 pesos plus Shopee. Grabe lang mga kadabarkads, 'di ba? Sobrang husay talaga nila at maging ang mga viewers ng Itbulaga kahapon. Sobrang na-amaze. Naka-4 yung score nila in just 1 minute and 19 seconds. And syempre sa likod po ng tagumpay na to, hindi natin alam kung gaano po sila naghirap sa pagpupursige para po makapag-practice at maiuwi po ang 200,000 pesos. Samantalang ibinida naman po ng bench ang picture ni Maine Mendoza na kung saan makikita nga dito na suot ni Maine Mendoza ang bench OOTD or bench style. So from head to toe mga kadabarkads, kitang-kita natin ang denim energy. Sabi nga dito, full on style, full on confidence. Kaya sa mga gusto ng outfit ni Maine Mendoza, sa bench nyo lamang yan mabibili. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa isang clone na kung saan ay naimbitahan po sa programa ni Win Gatchalian. Sinong clone yan? Walang iba kundi po si Roel Carino, ang clone po ni Matt Monroe. Sobrang nakaka-proud lang mga kadabarkads dahil itong clone ni Matt Monroe na si Roel Carino mga kadabarkads talaga naman pong nare-recognize na mga matataas po na tao katulad po ni Senator Win Gatchalian. At sabi niya nga po mga kadabarkads, habang ini-interview niya nga po itong si Roel Carino, parang ang kausap niya daw po ay matanda na at hindi lang 15 years old. Nung nakita ko nga po ang video na to mga kadabarkads, tapos kausap niya po si Win Gatchalian, grabe, sobrang nakaka-proud dahil talagang alam nyo yun, talagang pinapasikat po siya sa Itbulaga. Kaya talagang malayo po ang maabot ni Roel Carino mga kadabarkads. Sabi nga po dito, New Year Classic You. In this episode, pag-uusapan natin ang bagong simula na may halong nostalgia at future na may respeto sa nakaraan. Don't miss this For the Win episode with guest Roel Carino, the Matt Monroe of the Philippines. Grabe lang mga kadabarkads, isang karangalan po na ma-interview ng isang Win Gatchalian at alam ko, super proud ang mga dabarkads kay Roel Carino. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome. So papalapit na po ng papalapit ang January 14, 2026 mga kadabarkads para po yan sa magiging performance ni Jerome sa RJ Bistro Duzitani Hotel Makati. At alam niyo po kahapon, parang nagpa-giveaway po or nagpa-game si Ma'am Christina Ignacio para po sa 4 winner po naman nanalo ng ticket sa concert nga po ni Jerome dito po sa RJ Bistro. Sabi niya nga dito, sino ang wala pang ticket sa RJ Bistro, abang sa ating spinny wheel to win 4 tickets sa RJ. So 23 hours ago, so kahapon yan mga kadabarkads. Nakakatuwa lang dahil talagang si Ma'am Christina Ignacio all out support po kay Jerome Ibardome kahit wala na po siya sa Itbulaga. At ang sobrang nakaka-proud pa rito sa mga Jeromantics mga kadabarkads, ito yung first ever project nila. Ang objective to demonstrate that even a small amount like 50 pesos can create a meaningful and positive impact when used wisely and collectively. So parang mamamahagi po sila ng tulong mga kadabarkads sa mga kapos at talagang nangangailangan po ng tulong. So nakaka-proud ang mga ganitong mga fans club na talaga namang may mga project na ganito. Nagiging inspirasyon po nila si Jerome Ibardome para po makatulong at maging blessings sa mga nangangailangan. Samantalang good news naman para kay Jerome Ibardome mga kadabarkads, meron pong announcement si Ma'am Christina Ignacio na ganito, Love Beyond Time
soon. So possible na panibagong concert ito at project para kay Jerome Ibardome. Kaya ihanda nyo na po yung inyong mga budget mga Kadabarkads para po makasama natin si Jerome sa panibagong event na naman. As hopefully ay may anunsyo po ito mga Kadabarkads sa mga susunod po na araw. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang isang noontime show na papalitan na di umano sa isang network. Sabi dito nitong mga nakaraan linggo, napabalita umanong may niluluto ng bagong network produced noontime show na ipapalit sa kasalukuyang programang It's Showtime. Una, pinag-aaralan na umano ng GMA ang pagpoproduce ng sariling noontime show para mas mapaganda at mapalakas ang kasalukuyan nilang humihinang noontime block. Para mapalakas ulit ito, napapaisip na umano ang network na gumawa ng Tatak Kapuso Noontime Show. Tiyak tataas ang ratings ng kanilang noontime block kung itutuloy nila ito, lalo pa at ito ang gusto ng mga genuine Kapuso fans dahil sabi nga nila, love your own brand. Kung iisipin nga naman ay totoo, dahil may kakayahan naman talagang mag-produce ng sariling show ang entertainment group ng GMA Now, headed by Miss Cheryl Ching Se, na known for being visionary at innovativeness. Sobrang galing ni Miss Cheryl Ching Se dahil napatunayan na niya ang galing at husay sa drama, talk at variety. Kitang-kita naman ang mga groundbreaking show ng GMA na humahataw sa ratings, organic online views at maging sa advertising load. Nitong New Year nga, ay napanood natin ang bongga at sobrang gandang Kapuso countdown. Marami rin sa Sparkle GMA Artist Center ang walang proyekto at magandang oportunidad ito para mas maging visible silang lahat from Monday to Saturday. Mas makikilala pa natin sila at madidiscover natin ang kanilang mga talento. Magandang avenue din ito para palakasin ang GMA record at dito pwedeng i-showcase ang album promotions at iba pa. Kaya malaking palaisipan kung bakit nga ba hindi GMA produce ang kanilang noontime block. Malaking insulto ito sa kakayahan ng network kung bakit si Brand X pa ang tinatangkilik at kung bakit si Brand X pa ang umeere sa kanilang sariling istasyon. Sabi nga ng mga totoong solid Kapuso fans, this is very crazy. At mukhang unti-unti nang nakikinig ulit ang GMA executive sa mga request ng kanilang mga true blue supporters. Heto na kaya ang kasagutan sa matagal na nilang hinaing ang noontime high. Aba at talaga namang umano pinag-aralang mabuti dahil title pa lang ay pangmalakas na. Maganda rin umano ang linyada ng host powered by Michael B., Alden Richards, Betong Sumaya, Herlin Budol, Cherry Solomon, Liza De Castro, at mga sweethearts na sina Michael Saher at Symphony Di Maranan at katambal pa si Shubi Entrata at ang nobyo nitong si Anthony Constantino. Mukhang maganda ang chemistry dahil balanse at lahat ay may gagawing ambag para sa pampaganda ng programa. Nakikita rin nating maging vibrant ang noontime show na ito dahil kilala ang mga ito sa galing sa hosting at kahit walang script, madali silang nakakaisip ng malulupit na ad-lib. Super package ang show na ito kung saka-sakali dahil andyan si Michael B. as their leader at yung iba ay may mga karanasan na rin bilang host sa dati nilang programa. Yung iba sa kanila magaling kumanta, sumayaw at panalo sa aktingan. Highly creative din ang mga ito dahil kilala ang mga personalidad na ito na involved sa kanilang mga panibagong programa. Magandang bagong noontime offering ito ng GMA Network kung sakaling matuloy dahil tsak na abangan at tututukan ito at higit sa lahat, mapapalakas nito lalo ang GMA Afternoon Prime dahil hindi na ito bibitawan ng mga tunay at totoo mga kapuso sa loob at sa labas ng bansa. Well, abangan natin kung kakagatin po ito ng GMA Network. Kasi alam naman natin na pag hindi po nagustuhan niya ng tao, sa noontime show pa rin na favorite sila babalik-balik, 'di ba? Iba na po kasi pag orihinal at nakagawian na po natin ang programa para bang ayaw na natin itong mabitawan every noon time, 'di ba? So kayo ba mga Kadabarkads, anong masasabi niyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment and subscribe.